Ngayon, pumunta kami ni Sis Lisel para mag-invest ng gold. Ang mahal pala. Akala ko yung mga gold na matataas, mga nasa around 15,000, yung kayang anuhin mo na mga 3 months, 2 months. Yun pala, mga 2 years mo pala kailangan punuin. Napakamahal pala nito. Yung pala mga nagsusuot ng ganito. Ang grabe pala, mga mayayaman pala mga ganito. Kaya sabi ko, parang ako nang liit. Kasi nga, proud na ako dito sa singsing ko. Tapos, yung iba pala na malalaging singsing, ang mamahal pala, parang 1/5 lang ng singsing ko. Tapos, proud ako. Kawawa. Ngayon, every time may nakikita po ako na gold mga kapatid, magkano kaya siguro mga 50,000. Nag-curious na po ako kahit nga si Apostol Gao, nung mag-pray si Apostol Gao dito, meron siyang gold dito, sabi ko, magkano kaya yan, mga 20,000. Pinabayad ako sa'yo. Mayaman pala si Apostol Gao kasi makapal yung ano niya, yung bracelet niya. Ngayon, ang gold mga kapatid, ang mahal. Tapos, may balita doon sa Camarines Sur, yung gold, ninakaw. So, napakasayang naman, ang mahal ng gold, tapos ninakaw lang. Iisip ko, salamat din sa Lord, kami ni Sis Lisel, pinarealize sa amin na huwag na lang gold. Lupa na lang na pwedeng minahan ng gold. Lupa lang. Kasi yung lupa hindi pwedeng nakawin. Kaya salamat sa Lord, pinarealize sa amin na doon na lang sa lupa, huwag na lang sa gold. Kasi babalik kayo ng Pilipinas, goodbye yung gold. Ngayon mga kapatid, sinerge ko po yung gold. Nakikurious talaga ako sa gold. Magkano kaya ang presyo ng gold before pandemic? Sinerge ko po mga kapatid, iwan ko lang kung tama ba yun, only 300 plus per gram. Pero ngayon, chinek ko sa internet, 800 per gram. Grabe, akalain mo, within 5 years lang, ang taas na ng in-increase niya. Times 2. Paano ba yung mga treasure hunter sa mga 90s, yung mga nakakahanap ng mga perlas, mga gold? Siguro this time napakayaman ng nila. Kasi yung value ng gold, tumataas. Kaya if ang treasure hunter po nakakakita po ng isang site na maraming gold, they will invest everything they have to buy that land. Parang sa atin din mga kapatid, tayo as Pinoy, marami gustong pumunta ng Amerika. Gustong i-invest ang lahat para lang makapunta ng Amerika. Yung iba din, gusto mag-abroad, i-invest lahat ng kasi mataas ang value pag nag-abroad. Ganun kapag meron tayong goal, meron tayong gusto, ginagawa natin ang lahat at para lang makuha yung isang goal na yun. Alam niyo po mga kapatid, meron din po yan sa Bible. You will risk it all to have that one goal. Kaya sabi po sa Matthew 13 verse 44 to 45 mga kapatid, sabay po tayo tumayo mga kapatid at basahin natin yung verse. Sabi po dito, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Father, help us, Lord God, to receive your word and help us, Lord God, to open our hearts and mind upang magamit namin ito sa aming pang-araw-araw at magkaroon kami ng kaliwanagan at bagong matutunan sa gabi ito. Ikaw maging bida sa gabi ito. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Pinamagatan ko po itong KHV. Marami po translation po sa Bible mga kapatid. Merong NASB, yung New American Standard Bible. Merong NIV, yung International Bible. Merong NLT, New Living Translation. Merong GW, yung God's Word. Ewan ko po kung ano yung translation ng Bible ninyo. Meron din KJV, King James Version. Ngayon po, ito po ay KHV, King Henry Version. Hindi po mga kapatid. Ito po yung title natin ngayon, Kingdom of Heaven Value.
Meron po yung value, yung kingdom of heaven. Mababasa po natin sa mga kapatid sa Matthew chapter 11 na maraming parables doon. Mayroong parables of the wheat, parables of the sower, parables of the net, parables of the mustard seed. Maraming in-explain si Lord Jesus at isa to sa kanyang in-explain na parable. The parable of the hidden treasure and the parable of the pearl. Ganito daw ang kingdom of heaven. Once mo daw makita ang kingdom of heaven, you will spend everything you have just to have the kingdom of heaven. Kung maalala niyo po, when we become first Christians, parang handa mong isakripisyo ang lahat. Naalala ko ng dati mga kapatid na, tithes, okay lang. First fruits, okay lang. Kasi, I have found the kingdom of heaven. Ganun, pag nakita mo yung kingdom of heaven, mga kapatid. Trabaho, okay lang. Nasa akin na yung kingdom of heaven. Kaya doon natin ma-realize, mga kapatid, the kingdom of heaven is already found. Kasi kung hindi mo pa kayang give up ang lahat, hindi mo pa na-experience ang kingdom of heaven. Kasi sobrang taas ng value ng kingdom of heaven, mga kapatid. Akalain niyo po, mga architect, mga sikat na artista, they give up for the kingdom of heaven. Pero tayo, hirap tayo i-give up ang kingdom of heaven. Maraming hindi makapag-give up ng kingdom of heaven kasi masaya sa maling tao, yung iba masaya sa kinikita, kaya ayaw tanggapin ang kingdom of heaven. Kasi mayroong consequences, mayroong mapuputol. Kaya mga kapatid, ang kingdom of heaven, mga kapatid, very precious. It is free. It's a gift. But we need to give what is not good for the kingdom of heaven. Kung hindi mo tatanggapin ang kingdom of heaven, it will cost you. Kung tatanggapin mo ang kingdom of heaven, it will cost you something. But for me, I will give up everything for the kingdom of heaven. Sabi ko nga po sa post kanina sa service natin, maraming bagay dito sa mundo ang napaka-amazing na maraming value. Pero yung mga bagay na yun, hindi natin pwede dalhin kahit saan, lalo na sa ating pagkamatay. Pero ang kingdom of heaven, ang value niya, wherever and whenever. Kaya, pahalagahan po natin ang value ng kingdom of heaven. Iisahin ko po yung tatlong words po na yung mga kapatid. Meron pa ako 3 points. Yung una is ang kingdom. Ano ba ang kingdom? Ang kingdom is a place or territory or country na merong king. Kaya nga, kingdom. May dome, para siyang lugar. Ang king, yung nagdo-dominate sa lugar. Kung sa atin, yung president yung nangangalaga sa ating country. Maraming klase ng kingdom. May constitutional, may hereditary. At sa buong mundo, meron pa rin mga natitirang kingdom. Meron sa Europe, meron dito sa Asia, meron din sa Canada. At ito po yung mga kingdom sa Asia. At ang pinakamayaman na kingdom sa Asia is ang Thailand. Yung kilalang-kilala natin, Kingdom of Saudi Arabia. Ganyan po yung kingdom, di ba? Napakayayaman ng mga kingdom na yan. Worth of billions dollars. While as we Christian also belong to a kingdom. Not the kingdom of Thailand, kingdom of UK, kingdom of sa Europe, tayo we belong to the kingdom of heaven. Kaya hindi po tayo mga basta-basta mga kapatid. Kasi kung si Lord Jesus Christ is the Son of God and we are also Son of God, if si Lord Jesus is King of the Kings, so ibig sabihin, we are the Prince and the Princess. Hindi po tayo basta-basta. We are special. Mga monarchy po tayo mga kapatid.
Kaya we should act like a monarchy. Kung makikita niyo po si Queen Elizabeth, paano po magsuot si Queen Elizabeth? Balut na balut. Ganun ang part ng Kingdom of God. Kung naalala niyo yung actress po mga kapatid na nakapangasawa ng prinsipe, sino yun? Yung babae. Dati siyang Hollywood star. Of course, napaka-liberated, open lahat. Nung naging asawa siya ng prinsipe, nag-iba ang kanyang pananamit. Dahil iba kapag nakasali ka na sa Kingdom of Heaven. You will be modest, formal, because you are a monarchy. Hindi na tayo yung baby, yung bayarang, hindi tayo dapat ganun magsuot ng kapatid. We are prince and princess. Kayo, gusto niyo po ba mag-preach kami dito na nakasando, nakashort? Hindi. Because we are in the kingdom of God. We should be modest sa pananamit, sa pananalita. We should be formal. We belong to the kingdom. Mahirap panindigan dahil nasanay tayo. We came from the world. Ngayon, we are in the Lord. So we should act like a prince and princess. Kawawa tayo. Sige. Ramdam ko po kayo mahirap. But we should act like prince and princess. Pangalawang point mga kapatid. Si Lord Jesus Christ is the kingdom of God in a personified manner. Sabi ni Lord Jesus Christ, the time has come, He said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Anong word ang nag-emphasize dyan sa inyo? Repent and believe the good news. We need to repent because the kingdom of God is near. Nor people will say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Nasa kagalitnaan natin ang kingdom of God. Pangalawang word, heaven. Alam natin lahat ang heaven. Nasaan po ang heaven? Nasa taas. Ang heaven po mga kapatid, very familiar na sa atin. Gusto kong pumunta ng langit. Tapos kapag na-aksidente na, ayaw ko pa mamatay. Parang ang labo. Bakit ba gusto natin pumunta ng heaven? Kasi alam natin, ang heaven is a very happy place. Di ba kapag meron tayong good news, masyado tayong masaya. Pag nagkwento tayo, sabihin natin, grabe, ang saya-saya ko ngayon, para akong nasa heaven. Yes, tama po yun. Kasi in heaven, masaya tayo doon. Wala nang iyakan, wala nang lungkot. Kaya kung ayaw niyo pong umiyak mga kapatid, pumunta na po kayo sa heaven. Ngayon, di na po siguro natin yan kailangan explain ng heaven kasi alam natin na yan ay langit at yan ang tirahan ng Diyos. At yan ang goal natin pagdating ng panahon that we become part of the kingdom of heaven. Kaya huwag po tayo masyadong maging attached dito sa mundo mga kapatid. Kasi hindi ito yung goal. Ang goal is ang heaven. Hindi ang US, hindi yung ibang bansa. Ang goal is heaven. Heaven is the goal of every Christian. Amen? Pangatlo, value. At ito po yung pinakamabigat na word sa verse na ito. The value. Kung balikan po natin yung verses kanina mga kapatid, ang value ng kingdom of heaven is very expensive. Everything you have is less worth than the value of the kingdom of heaven. Sa Parisian mga kapatid, pag tinignan mo siya, at kahit yung sa hotel, very valuable.
Aamis ka talaga. Yung Melco, ay yung Morpheus, wow, napaka-amazing. Yung value na, napaka-taas talaga. Pero napansin nyo, everything that is magnificent, ang value nagdi-diminish through what's inside. Halimbawa ko na po ang Parisian mga kapatid. Ang Parisian po, mayroon kami theme na French, bonjour, merci beaucoup. Yan yung value niya. Pero once pumasok ang mga tao, ni hao, good evening, nawawala ang value. Pagtingin ng tao sa Parisian, wow, parang palasyo. Pero pagpasok ng kwarto nila, may lamok, may dumi, may buhok, may naiiwang basahan, ang value, bumababa. Ano ba itong hotel lang ito? Saan nagsisimula bumaba ang value? Inside. Alam niyo po, ang church po natin, napakataas ng value ng church natin. Jesus our Great Shepherd Church. Alam niyo po, paano siya bumababa ang value? What's inside? Tayo ang rason bakit bumababa ang value ng church natin. At tayo din ang magiging rason paano ito maitataas. Ito po ang challenge natin ngayon mga kapatid. Willing po ba natin itaas ang value ng church natin? Or sirain ang value ng church natin? Nasa atin po nakasalalay mga kapatid. Ibinigay sa atin ang church na ito para itaas ang value. We Christians are called to glorify God, to honor God. Kaya ingatan po natin ang pangalan nating church at ang ating Christianity. Dahil we can influence the name of our church. Marami tayong kilala, marami tayong pwedeng influensyahan. Kaya it's through us, tayo sa atin nakasalalay. We are given the freedom to do what you want. But please choose to make the value of this church high. Katulad na lang po ng ginawa ni sino ba yan? Yung rapper sa Puerto Rico, si Daddy Yankee. Siya po, mga kapatid, ay merong net worth this year na $50 million. Sinare ko na po ito dati at ibabalik ko po. Yung $50 million is worth 400 million pataka. But he gave up to follow Jesus. Following Jesus is worth more than 400 million per year. Meron pang isa, bagong-bago lang, this week lang mga kapatid. 21 years old, napakabata pa na NBA player. Alam niyo po, napakahirap po pumasok sa NBA. Wala pa akong Pilipino nakakapasok ng NBA. Kahit gaano pa yung kataas, ka-athletic, ganun kahirap makapasok ng NBA. Pero siya, nakapasok na ng NBA, 2 years lang. Pero nag-retire. Because he chose to follow Jesus. Tingnan niyo mga kapatid, grabe yung future na pwede niyang puntahan. Pero he sacrificed. Bakit? Katulad ng verse kanina, the kingdom of heaven is more than anything, any treasure that can be found. Isa-sacrifice mo ang lahat para lang sa kingdom of heaven. Mga kapatid, let us sacrifice everything that we can for the kingdom of heaven. Lalo na sa mga leaders, hindi po tayo nilagay as leader para lang po maging commoner. We are called to lead people, believers. Kaya hindi po normal yung pag-aanoin sa atin bilang leader. Kaya we need to give up everything for the kingdom of heaven. Yun po yung magiging goal natin mga kapatid. Let's make the value of this church
the kingdom of heaven high. Nawa ay samahan niyo po ako sa pag-angat ng value ng ating church, mga kapatid. Let us glorify God, mga kapatid, using this church. Ito po yung challenge, mga kapatid. Let us make the value of the kingdom of God high again. Through Christ, we can do this, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Yun lang po yung message ngayon gabi ng mga kapatid. At tinatawag ko po ang ating ushering ministry para po sa ating community.